Breaking news po mga kababayan. Nako po, hindi po sinanto itong si Pampilo Lacson. Binira ni Senador Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, hindi po karapat dapat tawaging isang senador itong si Pampilo Lacson. Dahil marami pong kalokohan nito mga kababayan at walang consistency at hindi karapat dapat na tawaging senador. Nako po mga kababayan ko, yung mga banat ni Pampilo Lacson, baliwala. Nako po, may resibo itong si Senador Marcoleta. Binira talaga ito mga kababayan. Pinaluhod. Akala kasi ni Lacson mga kababayan, matatakot itong ating kapatid na si Caro Dante Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, 9 months na nag-iimbestiga itong si Lacson. Tinatawag nga po siya ng mga nagko-comment, yung mga galit na galit kay Lacson, na Lacson supot. Isipin nyo mga kababayan, dahil nga hindi na nga po nire-respeto ito. Dahil nga po sa ginagawa nitong tila may pinagtatakpan dito sa trilyones na nakawan. Mga kababayan, magugulat po kayo sa birada ni Senador Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo, hindi makain ng asong gala, ng asong askal, itong tirada na ito. Mga kababayan, talagang luluhod itong si Lacson na ito. Panoorin po natin mga kababayan, paano binardagol ni Senador Marcoleta itong si Lacson na galing-galingan, na talagang halatadong bistado na may pinoprotektahan mga kababayan ko. Heto na po, ginawang pulutan dito sa Net25. Una pa lang mga kababayan, nako po, napaluhod na itong si Lacson na ito. Yari itong si Tito Soto. Isa rin ito mga kababayan na binigwasan ni Senador Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan paano po paiyakin si Lacson. Kasi ang daming mga ngaw-ngaw ni Lacson na tinawag pa nga dito, mahilig gumawa ng kwento. Mga kababayan ko, kung ano-ano ang mga paratang na mga chismis, na mga haka-haka, na wala namang matibay na resibo. Ito po mga kababayan ko, kasi nga pinapa-imbestigan si Senador Marcoleta sa ombudsman sa allegedly 500 million na sulat kamay ni Cabral na namayapa na, mga kababayan ko. Ngayon po, ilalahad ni Marcoleta ang tunay na kulay ng buto ni Lacson. Ito po mga kababayan, ako panoorin nyo. Talagang lumuhod si Lacson dito. Panoorin po natin paano naiyak ito. Simulan agad natin, Sen, kasi noong nakaraan sa Senado, ang nagiging panimula lagi ay ang temperatura, sapagkat tumaabot daw po ng 45 degrees Celsius ang init at lalo pong uminit sa loob ng Senado sa kabila ng napakalakas po ng aircon. Nakaraang araw nga, naging 55 degrees eh. Ganun po? Umabot hanggang sa Ceiling. kisame yung Ang init sa Senado. heat index. So, Nasira ba aircon nyo? paano namang hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos tatakbo, magtatago. Pagtatanungin mo, sabi niya, ay, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao eh. Ganun ba? Oo. Di ba matapang? Pagkatapos siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya wala sa hulog eh. Meron naman kami nakilala, Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Anyway, simulan na natin, Sen. Sa inyo na po manggaling, ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga, may itong temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang
matatawag nating parang comics eh. Mhm. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Tagal saan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. sulat. Sulat daw, po sulat yun. kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Ayan mga kababayan ko, dito kasi sinilip ni Lacson itong si Senador Marcoleta dahil sa 500 million daw na endorsement letter. Dito po umusbong yung galit ni Senador Marcoleta na tila ba pinapalabas ni Ping Lacson na kurakot at sangkot si Senador Marcoleta sa pagnanakaw. Dito po mga kababayan, magugulat kayo. Meron pong ilalabas na papel si Senador Marcoleta. Naku po mga kababayan ko, yari itong si Tito Soto. Billion pala ang papel na ito na may pirma pa itong kanyang SP na ito. So ngayon mga kababayan, naku po magugulat kayo. Napaihi si Ping Lacson dito sa banat na ito. Mga kababayan, hindi akalain ni Lacson na ganito katalino itong ating senador na may katwiran at may paninindigan. Dito po, dumugo ang ilong, mga kababayan ko, sa hindi nakayanan na pangbubugbog ni Senador Marcoleta. Naku, magugulat kayo. Eto na. Naku po, Senador Marcoleta, eto na. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasing hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Maski naman kay doon sa privilege speech, di muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan?
Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Nako po, mga kababayan ko. Nako, abangan nyo po ito. Wag nyo pong i-skip ito, mga kababayan ko. Lagot si Tito Soto dito. May resibo. Nako, yari paano kayo sasagutin ni Pinky ito? Nako, hindi na pwedeng tawaging senador. Itong si Pinky, Lacson na lang, mga kababayan ko. Kasi walang kwenta ito. Sabi ni Senador Marcoleta, naku po, naiyak sa inis si Lacson dito. Parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko nga, parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kung minsan tinatawag naming amendments, dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, edi maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa. Hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kagad. Isasama kagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. O ayan mga kababayan ha. Hi sir, good AM po. Congratulations po. Ito yung text or chat ni Yusek Maria Catalina Cabral kay Tito Soto. Sabi po ni Tito Soto, thank you very much, ating Yusek Kati. More power to you and great health. God bless. Sir, baka po may priority po kayo. 500 for now, 500 million para mabet ko po for redundancy. Overlap prior funding, correct location and alignment to national priorities and consistency with menu for local project. Po, I can send the menu if local project to double check that now raw requirements tamang location at least may alignment study naman para masama ko po sa NEP, sir. Ito po mga kababayan yung Blue Ribbon investigation dati na mensahe po kay Tito Soto. Dito mga kababayan, hindi na po tinuloy ni Ping Lacson, kaya barado itong Lacson na ito na hindi na pwedeng tawaging senador ayon kay Marcoleta. Ulitin natin ito po. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibig nga yung 500 million.
At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman yan. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Bakit ako na ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas, Jen. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Hindi siya consistent eh. Akalain mo, 2022 pa lang dyan. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na contractors na congressmen? Ayan mga kababayan, dito kasi yung may pagkaangas din si Lacson. Ayaw ko nang tawagin din na senador ito mga kababayan, nakakabwisit. Kasi nga, puro boy pasabog. Hanggang doon lang mga kababayan, hindi niya iniimbestigahan. Puro boy pasabog kaya walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Kaya malaking inggit kay Senador Marcoleta. Si Senador Marcoleta kasi isang tunay na senador at isa pang tunay na abogado. Hindi gaya kay Lacson, galing-galingan. Nagbabayad ng legal staff para lang ipaliwanag sa kanya yung mga batas na hindi niya maintindihan. Kaya dito, piniga ni Senador Marcoleta itong si Pinky. Huwag nyo na rin tawaging senador mga kababayan. Galing mismo kay Senador Marcoleta. Kasi nga, boy pasabog, wala namang nangyayari. Naku po, eto na ang pasabog ni Caro Dante. Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Ganun siya lang daw sa kanya. Opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Ayan mga kababayan ko, si Boy Sabi, si Boy Chismis, si Boy pasabog na walang kakwenta-kwentang sinasabi. Nako po, yari na. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Pagkatapos sasabihin niya,
Alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Oo, Nung nga po. nagano siya, nung nagpa-interview siya, hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirmay majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mo magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka O ayan mga kababayan, oy Lacson, makinig ka kay Senador Marcoleta. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Talagang takot na takot ka kay Senador Marcoleta kasi nga ayaw mong humarap. Ayaw mong makipagdebate. Tumatakbo ka sa mga media na walang ginawa kundi sang-ayunin ang mga sinasabi mo. So dito, pahiya ka, Lacson. Hindi ka na pwedeng tawaging senador. Yan ang sabi ni Caro Dante. Dahil wala kang kwenta. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Puro ka haka-haka, chismis. Isa kang marites. Nakakita ka lang ng isang papel kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan mo. Isa kang chismoso. Magaling ka pa namang investigator. Pero anong nangyari? Bobo pala. Ala kayari. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin kapag ka maganda na at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oho. Sabi niya, tignan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan, Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Ayan mga kababayan ko. Anong masasabi nyo po sa rebat ni Senador Marcoleta? Napaluhod itong si Ping Lacson. Huwag nyo nang tawaging senador kasi hindi talaga katanggap-tanggap na tawaging senador ito. Alam nyo na, sisiraan pa si Senador Marcoleta. Nakakita lang ng kapirasong papel. Bakit itong si Tito Soto may 3.5 billion na na inaalok sa kanya? Yan ang ipapakita ni Senador Marcoleta. Yan ang magiging part 2 natin mga kababayan ko. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe mga kababayan ko. Mabuhay. Kayo na po humusga kay Lacson kung karapat dapat bang tawaging senador ito.
Salamat po.